Welcome sa Svalbard, isang lugar kung saan mas marami pa ang polar bear kaysa mga tao. Kahit sino ay pwedeng tumira at magtrabaho dito dahil hindi na kailangan ng visa. Meron ngang nasa 100 na mga Pinoy ang nakatira dito. Malaki daw ang sweldo dito. Ayon sa isang Pinoy, ang sweldo niya sa Svalbard ay katumbas ng sweldo ng isang senador sa Pilipinas. Nasa batas ng Svalbard na required ang mga taong magdala ng baril, ipinagbabawal rin ang pusa sa Svalbard. Pero ang mas nakaagaw ng pansin sa amin, sa Svalbard ay hindi pwedeng magsilang ng sanggol at lalong hindi rin pwedeng mamatay ang isang tao dito dahil bawal maglibing. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sa pagitan ng Norway at North Pole ay matatagpuan ang Svalbard, isang arkipelago na matatagpuan sa tuktok ng mundo, isang liblib na lugar na teritoryo ng bansang Norway. Noong 2021, nasa 2,900 katao ang nakatira dito. Ang capital nito ay ang Longyearbyen. Dito nakatira ang halos lahat ng residente ng Svalbard. Kung magsisearch ka sa Google ng interesting facts tungkol sa Svalbard, ay bubungad sa iyo ang napakaraming listahan. Isa nga sa mga interesting facts ay hindi pwedeng magsilang ng sanggol sa Svalbard. Sa Svalbard kasi ay meron lamang isang ospital pero walang maternity clinic. Wala silang sapat na gamit at pasilidad kaya hindi ligtas ang mga anak dito. Kaya ang mga buntis dito ay umaalis na isang buwan bago sila manganak. Karamihan sa mga nagbubuntis ay pumupunta sa mainland Norway para doon manganak. Ang gasto sa panganganak ay covered naman ng health insurance, pati ang renta sa hotel o anumang matutuluyan para sa panganganak. Mayroon namang naitalang mga insidente ng panganganak sa Svalbard sa di maiiwasang pagkakataon. Noong 2006, isang sanggol ang napaaga ang pagsilang sa nakatakdang paglabas nito. At noong 2009, isang kambal ang ipinanganak sa ospital pero agaran ding inilipad patungong mainland para sa kanilang kaligtasan. Kung ipinagbabawal ang simula ng buhay, ipinagbabawal din ang pagtatapos nito sa Svalbard. Dahil sa lugar na ito, ang tao ay hindi rin pwedeng mamatay. Sa Svalbard ay merong tinatawag na Svalbard Death Law. Ayon sa batas na ito, itinuturing na iligal ang mamatay sa Svalbard. Dahil sa sobrang lamig kasi ng lugar na ito, hindi nadidecompose ang labi ng tao, kaya ipinagbabawal ang paglilibing dito. Sabi nga, kung naghihingalo ka na at inaasahang susunduin na ni kamatayan, dapat simulan mo ng maglakbay paalis ng Svalbard. Mayroon namang maliit na sementeryo pero noong 1950s ay ipinagbawal na ang paglilibing dito. Ito ay dahil natatakot silang maaring buhay pa ang flu virus na kumitil sa buhay ng 7 Menero ilang dekada na ang nakalipas. Ang Svalbard ay isang visa-free destination, kaya bukod sa mga turista, marami ring iba't ibang nasyonalidad ang piniling magtrabaho dito. Hindi na rin kailangan ng residence permit para tumira dito. Mayroon ding mga Pinoy na nakipagsapalaran at umasenso na sa Svalbard. Isa na rito, si Efren Regato. Ngayon ay may regular na siyang trabaho at mayroon pa nga siyang maliit na cleaning business dito na nakapagbibigay na rin ng trabaho sa iba pang Pinoy. Ayon kay Efren, ang kanyang sweldo sa Svalbard ay katumbas daw ng sweldo ng isang senador dito sa Pilipinas. Pero syempre kahit na malaki ang sweldo, mataas din ang cost of living sa Svalbard. Sa kasalukuyan ay meron ng nasa 100 na Pinoy ang naninirahan sa Svalbard. Tuwing tag-init, 4 na buwan na hindi lumulubog ang araw sa Svalbard. At pagsapit naman ng taglamig, halos 4 na buwan din na hindi sumisikat ang araw at napakadilim ng paligid 24/7. May isang lugar din sa Norway na hindi nasisikatan at lumulubog ang araw sa loob ng ilang buwan. Maaari niyo pong panoorin ang video para dito. Ilalagay namin ang link sa description at comment section. Alam nyo ba, mas marami pa ang polar bears o oso kesa sa mga tao sa Svalbard. Tinatayang nasa 3,000 ang polar bears dito kumpara sa 2,900 lamang na mga tao. Minsan ang mga oso ay pumupunta sa syudad kung saan may mga tao dahil na rin sa gutom.
Kaya naman para sa safety ng mga tao, nasa batas ng Svalbard na required ang mga taong magdala ng baril sa tuwing pupunta sila sa labas ng syudad. Inire-rekomenda rin na magdala ng flare guns ang mga tao. Ngunit ipinagbabawal ang pagdadala ng baril sa loob ng shops, restaurants at ibang public buildings. Ipinagbabawal rin ang pusa sa Svalbard. Ito ay para maproteksyonan ang local fauna or mga hayop dito, lalo na ang mga ibon. Matatagpuan din dito ang tinatawag na Svalbard Global Seed Vault. Ito ay mistulang dambuhalang safety deposit box na naglalaman ng 930,000 varieties ng food crops. Tinatawag itong the Doomsday Vault dahil nakalagay dito ang mga backup ng mga butong maaaring itanim sa panahon ng problema at para may makain pa rin ang mga susunod na henerasyon. Kakaibang mga batas, kanlungan ng mga buto, kaharian ng mga oso. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng wonder at beauty sa Svalbard. Kaya naman kahit bawal ditong manganak at mamatay, buhay na buhay naman ang turismong nagbibigay sigla at saya sa buhay ng iba't ibang nasyonalidad na naninirahan dito. This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!